code. Kaya naman, keep an eye out for the poll. And keep an eye up din dito for the team comparison kasi so far mukhang nag-lean towards the Triple Esports Midnight. Yeah, yung early game, however, medyo close call. It does boil down to execution and positioning in the map. Pero in terms of poke, lamang actually dito ang BTR Suns. Pero yung damage output, like for example, like start ng skirmish, may pang-close kasi yung Triple Esports. And the danger kasi for the side of BTR Suns is that ang dami nilang crowd control. Kailangan synergize sila. Ang dami na nating nakitang teams na nag-overload ng crowd control nila pero hindi napupunta to their advantage kasi hindi tugma yung pagkasa ng skills. Ang gusto ko sa crowd control dito ng side ng ng Bigetron dito ay hindi siya yung basta-basta stun lang. Ang tawag dito ay displacement. Yung itatanggalin mo sa pwesto yung mga kalaban mo. You have the I'm offended, you have the final slash. Ito yung literal kapag pangit yung pwestuhan ng side ng MENA region ay talagang mapupunta sila sa mga hindi ka nais-nais na lugar. And ngayon, makikita din naman natin na merong kalamangan nga Triple Esports when it comes to the early game, so we can expect them to keep on focusing dito and get the mid lane control. At pinibigyan na nga dito si Akashi. Nakapasok pa si Sanji doon. Uy, nag-double lane ba tong Sanji? Hindi naman, kumuha lang na nito Wonder. Akala ko naman, go. Sinubukan lang atang ensure na sa Triple Esports mapupunta ang Lethal Wonder as Midnight said. Ang nakakatuwa sa Triple Esports is you don't expect them to be dominant in the early game for the most part. Pero even Onyx Indonesia, nasasabayan nila. At magkakaroon na nga ng 1v1 dito. Super Upa, naka-rocket launcher, na iiwasan tuloy ni Sano at napakasakit ng bola. Full stacks. Ang ganda nung ginawa ni Sano. Ginamit niya yung crab para magpa-stack nung kanyang crits. And knowing na yung matchup na yan talagang lamang na lamang si Bruno, no? Ang kailangan lang gawin ni dito ni Super Upa is talagang space out yung shooting and makapag-clear lang ng wave with the rockets. Pero again, kapag nastakan ka ng ganun, and ang gagawin na lang ni Sano is tatayo ang kasakit na ng wave. Usual tendencies pa lang naman ang nakikita natin if ever last game na nila kasi right now, wala pa masyado nagiging aggressive. We can expect that Buzizio and Tarzan na continue manggulo sa jungle ng isa't isa, but the problem is this could be potentially this is their last series kaya naman kahit pa paano, maingat pa rin talaga sila at disiplinado maglaro. First turtle ay nandyan na rin. Triple Esports, mukhang silang mauuna sa first turtle pero sobrang delikado na dito ni Troll with half HP at magkakatapatan na nga si Buzizio at Tarzan. Sino nga ba makasecure ng turtle na to? Mukhang hindi pala marireset. Troll na expend ng kanyang flicker. Kahit pa paano, that's a win already for Bigetron Suns. At Buzizio dito, inaabangan lang talaga. Pero penalty zone in. Napakagandang flicker pero kalahati na nga ang buhay ni Buzizio dito. Konti na lang pero na-final slash pa, nakatakas pa. First blood going to the hands of Bigetron Suns. Mukhang si Troll na ata ang isusunod nila. Black going in. Coffin medyo nahuli. Tarzan with a guiding wind. At mukhang nandun pa rin si Black sa harapan ni Coffin. And Troll trying to save his teammate. Triple Esports, isa lamang ang mawawala sa kanila. Bawing-bawi yung performance ni Black dito for the past performances with the Arlet ng Bigetron Suns. Hindi ganun kalaking impact yung kanya nadadala. Pero he started out with a good final slash here against Tarzan. Hindi pa nga nila nakuha yung kill dito kay Buzizio. So this is very good for Bigetron Suns. Malilimit mo yung early game presence nila Martis, especially with plays like that. Medyo greedy rin actually no, yung attempt ng Triple Esports. After nila ma-secure yung turtle, they should have backed off. Pero pag mga ganong kasing situation, pag nakikita mo low HP yung jungler, parang ang sarap din mag-commit eh. True. Oh, nandun yung yung temptation na kumuha and extend yung lead mo. Na we know na Onyx Indonesia magaling talaga doon mag-maximize ng kanilang lead, but now nagkabanggaan doon sa middle lane. Pero wala pa naman talaga mangyayari. And going back to your point, Bigetron Suns got a first blood against a turtle ng Triple Esports. But right now, papasok pa rin si Troll dito over to Syndra na pa-flaker out at isang hit na lang. Hindi pa nga ginamit doon yung Black Shoes. Tapos hindi tumama yung I'm offended. Hindi niya magagamit yung Black Shoes doon, men. Kasi wala na siyang mana. Ay, wala na mana. Kaya nag-commit din ng Triple Esports pero may 1v1 na naman dito. Sano, taking a lot of damage coming from the Nibiru's passion. Hindi talaga dapat tinatayuan yung mga ganon. Hindi talaga. Kumbaga, sinalo mo talaga lahat ng bala. Binigyan mo siya ng chance para bigyan ka. And ngayon, mukhang bibigyan nga ng Bigetron Suns dito si Sano. Ang ganda ng pagpasok ni Buzizio. Pero makakawala lang naman ng mabilis doon si Sano. Yeah. Yung adjustment ni Super Upa rito, napakaganda. Instead of actually rushing the Fury Hammer to VOD, no, bumili mo na siya ng leg takes. That's mostly what you do laban sa Bruno para kahit paano kaya mo i-sustain yung kanyang mga normal hits and of course para makapag-farm ka rin ng ayos. And now, Bigetron Suns, pwede nilang iwan yung Beatrix actually kasi hindi naman mo-push ni Bruno tong wave na to. So, yung gold lane advantage ng Triple Esports ay medyo nullified because yung Beatrix, ang advantage nitong gold lane na to ay napakabilis mag-clear ng wave. Yeah. And
grabe na nga. Mukhang magkakaroon pa ng teamfight dito sa may bandang ibaba. Tatama kay Troll, pero yung penalty zone ay walang matatamaan. Delikado ngayon, Final double slash! man, final slash. Makakapag-vengeance papasok at si Tarzan ay nandun pa rin sa may turtle. Wala pa rin naman bumabagsak Oh, sa teamfight na-reset. na to, pero na-reset ang ating second turtle of the game. Nagkagamitan lang ng mga battle spell. Grabe yung diktikan doon, mga ultimates na gamit. Na-sustain naman ng dalawang koponan. So we can expect that this turtle, talagang tatagal yung turtle dance natin dito. Kasi so far, wala silang pang-engage pareho eh. Tarzan. No. At may flicker pa dito si Akashi, no? By this time, dapat okay na siguro yung I'm offended niya. Na hinihintay na nga lamang niya ang chance na pwedeng Snowmaker at kumuha ng target na importante. But so far, Triple Esports pinapatagal ang turtle na to. Grabe naman yung turtle, special treatment, parang Lord. Pero si Black meron ng final slash. Tumama na nga dito pero may sagot naman si Sanji with a penalty zone. Apat ang natamaan sa penalty zone at babagsak na nga si Akashi. Nire-rekolan pa ng Triple Esports. Makakadalawa sila at mukhang may turtle pa. Yeah. Ito lang talaga yung strength ng Triple Esports to. Napakalakas talaga ng early game damage sila, especially with the Trizla, the Martes, and of course the Valentina. Yung Bruno hindi pa naman nagpapartake sa mga team fights. And Bigetron Suns, even though ang ganda ng control nila doon, yung mga reset sa Turtle, yung pagdadelay dito kay Martes, still kulang pa yung early game firepower nila kasi wala pa silang tulad ng Malamartes and Trizla na pang team fight. Yung damage output na nararamdaman ng Triple Esports ngayon, it mostly comes from the Lilia. Mamaya. Sano forced to flicker out there. Pero mukhang kailangan ng dumepensa ng Bigetron Suns inside their own purple. Troll going in kay Super Syndra. Pero Syndra might just go black shoes. Boy pa naman. Oh, final Grabe naman. Yung final slash pabalik doon sa loob ng jungle. Pero ngayon si Troll ay babagsak na rin. Si Tarzan na ata ang isusunod. Busisio trying to look for him black. Still alive. Sanji hindi tatama ang kanyang vengeance strike. Kaya naman makakaalis ang Bigetron Suns nang walang namamatay. Yung inagaw ni Coffin doon na final slash parang hindi pa ata naging in favor sa kanila kasi dinala niya yung buong kupunan ng Bigetron Suns doon. Oo. Sa sarili nilang kupunan eh. Ang malala doon, di ba? Tinapon Super Upa. Ayun oh, grabe naman. Oh, Si Super Sanji, Upa, Sanji. asintado na ata pero 2-4-2. Akashi, ibabalik. Coffin with a flicker. Makakakuha ng kill ang Triple Esports. Okay. Ang daming nangyari doon sa minute na yon. Yung final slash may mid lane, napakaganda mula kay Black. Again, super impactful mga plays na ginagawa ni Arlott dito for Bigetron Suns. But again, Triple Esports, now that they've shifted focus on the top lane, ang dali lang para sa kanila patayin actually yung Beatrix kasi ang dami nilang panghuli. Aside sa penalty zone na hindi nga kinasa ni Sanji, meron pang I'm offended na pwedeng nakawin si Coffin. Yung crowd control plays talaga ng ginagawa ng Triple Esports ngayon sobrang in favor for them. Hindi pa nga tayo masyado nakakita ng mga magagandang Circling Eagle. Most of the Guiding Wind is they used to go out except yung yung Circling Eagle Guiding Wind combination ni Sanji with a penalty zone. Nung una kasing ginamit yun, hindi tumama pero nakakatakot doon. Tol. Pag yun tumama, katulad ng pag Circling Eagle na dito kala Aray! Busizo, papaliw talaga yung juggler ng Bigetron Suns pero si Akashi nasa gitna. The third turtle has been started at nahihirapan kumontes ang Bigetron Suns ngayon. Libre na nga atang makukuha ito ng Triple Esports. And that will be their third turtle of the game. Complete objective control mula sa MENA region. Oh, Troll pumasok doon. Now si Tarzan, they want to get control over this mid. Kaya naman they want to bring down this middle lane turret. Pero si Black still thinking if tutulong siya doon sa gitna. But I think they're just gonna focus on the push sa top lane. 2.7k gold lead for Triple Esports. Malaking bagay ito, especially during the mid-game, lalo pat sumasama na yung Bruno for these team fights. And again, yung Valentina, hindi siya masyado na-zone out ni Lilia kasi nga mas mataas ang kanyang XP, meaning meron siya sustain with all the spells na binabato niya. And of course, yung existence ng Black Shoes as well na hawak ni Coffin kanina pa. Nahihirapan nga talaga mag-initiate dito ang BTR Suns kasi ang daming pang-takas and pang-counter-initiate ng Triple Esports to the point na si Black ngayon nahihirapan sa dalawang umaabot sa kanya. Flicker burned as well. Mukhang tatakas dito si Black Oh, via a grabe double dash crossover. Punta naman tayo dito. Mukhang hindi gagana ang combo ni Akashi. Has to dash away. Sano goes down. Super Upa dashes in sa harapan ni Coffin. Pero mukhang makaka-flicker siya. Babalik! Bakit ka bumalik? Bumalik! Bumalik yung Black Black Shoes! Shoes naman. Nang loko lang. May Black Nang Shoes psycho naman. lang. Full HP. By the way, di naman din si Black sa Oo. Ayun nga eh. Isa sa mga MVP sa plays na yun si Black kasi yung sa distraction na ginawa niya, outnumbered ka agad yung Triple Esports sa clash na nangyari doon sa gitna. And sakto naman yung targeting ng Bigetron Suns. Ang una nilang napatumba doon ay si Sano. Uma-ankle break no? Oo. Uma-ankle break si Kuya Black. Sinabayan niya, nilagyan niya ng marka yung minion para mababalikan niya kapag nag-commit na sa kanya. Ayun yung mga makikita mong mastery talaga ng Arlott. Yep. Yung alam mo nang sumaiko ng ganun. Talagang
bawat skill sinusulit. Pagsulit naman ng Bigatron Suns ang pag-rotate dito sa bottom lane dahil they can finally bring it down. And unti-unti nilang nababawasan ang kalamangan yun ng Triple Esports. And that's very crucial kasi in 12 seconds, lalabas na ang First Lord. And so far, all the turtles ay napunta sa Triple Oh, Esports. Syndra. Pero Syndra Wow. naipit dito ngayon. Oh no, Syndra goes down once again. Kanina pa, sinusubukan ng Triple Esports hanapin dito si Syndra and for the first time ay nahanap na nila yung Lilia. Kulang pa yung damage output ni Beatrix. Oh, Kafin! Grabe, medyo raid boss na yung datingan ni Valentino dito. Mabilisan talaga ang galaw doon ng Bigatron Suns for Triple Esports. They wanna focus ngayon dito sa Lord. Akashi tsaka si Black, the crowd controllers, can actually initiate here. Pero without Syndra, mahihirapan sila sa damage output. Kaya nauna na nga dito ang Triple Esports. Super Upa, makaka-free hit ata. Hindi tatama ang kanyang Beret's Rage. Busisyo ang uunahin. Pero si Troll, nice penalty zone mula kay Sanji. Pero hindi ata magiging sapat yon. Still, Lord ay mapupunta sa Triple Esports. A roamer para sa kapalit ng Lord. Halata namang lamang na lamang doon yung Triple Esports. Pero for Triple Esports, they really need to push the pace here. Kasi pag na-reach ni Syndra yung kanyang power spike later on, masakit na ang isang Lilia. Ang ganda ng zone ni Tarzan at ni Troll dito kay Busisio. No? Talagang pinapasok nila yung Martis and si Sano ay nag-hold ng Lord. Medyo similar sa Filipino Lord na sa nakikita natin na usually yung gold laners talaga yung nag-hold nowadays. And Bigatron Suns, hindi nila nakita yung pressure point ng ginagawa ng Triple Esports, kaya naman nag-back away sila kasi talagang full engage sila Sanji, si Tarzan, pati na rin si Troll. And kapag ganun yung pinapakita ng kalaban mo, mapapaisip ka talaga pero wala kang Diyos kundi mag-back muna. Unti-unti nang nakakalbo ang base ng Bigatron Suns. Nakakuha pa nga doon ng Black Shoes si Coffin so they can engage without any casualties. Pero ngayon mo burst down ng Bigatron Suns ang Lord sa taas and Triple Esports. Akashi! Wow! Their lead para si Akashi! Akashi with the play. Black nandun sa may likod. Makaka-free hit si Super Upa. Oh, Pati na rin si missed. Sano. That's gonna be the turret going down. Triple Esports. Sinay ko lang pala. Tori ang gusto. Nasulit nila kaagad dun yung Lord. Middle lane turret pati sa taas, tanggal na. And they're now transitioning to the bottom lane turret. Unti-unti na nga talagang nakakalbo ang Bigatron Suns doon. And Bigatron Suns are really desperate to look for a counter-engage. Kasi in terms of crowd control, nakakagawa sila ng mga plays pero kulang na kulang talaga yung damage output nila. Yeah. Again, Beatrix pa lang yung talagang reliable damage. And actually, kailangan pa nga niya ng DHS. I don't think yung full damage build dito is gonna be enough. Kasi yung frontliners ng Triple Esports actually kailangan intindihin And yung mga frontliners na binabanggit natin, it's the Martes and the Trizla. And alam naman natin, napakakapal ng mga muscle niyan, ng mga HP. Oo. So kailangan nila ng HP-based damage, I would say. Aside from the Maleficor, yung physical penetration, kailangan talaga nila ma-shred yung mga frontliners ng Triple Esports. And that's the plan that Bigatron wants to do. But the problem is, yung initiations talaga ng Triple Esports nangingibabaw. And with another neutral objective up for grabs, kinakailangan na makakontest ng Bigatron Suns dito or else hindi nila maaabot yung potential power spike and the items that Super Upa needs to contest for this game. 5,000 kalamangan for Triple Esports. Maganda ang pwesto around that Luminous Lord. 13 minutes in, I would say that Triple Esports has secured the early game quite well. Ang dami nilang na-secure na objectives at pati na rin mga tore. Iba ang early game ng Triple Esports. Nakaramdam ata yung, yung Triple Esports dito. Parang tahimik daw dun Hinahanap nila ngayon kung saan nagtatago yung Bigatron Suns and they're making sure na hindi makaka-push basta-basta ang BTR. Kaya naman, they're still having higher ground control over this Lord Pit. Pero unti-unti nilang hinahanap kung saan ba talaga yung proper target nila na si Super Upa pati si Syndra. Okay, they started a slow push on the bottom lane. Hindi maganda for Bigatron Suns kasi somebody has to deal with that. And papakita yung Arlot. Baka i-rush na ng Triple Esports na yung Lord sa may top lane. The moment na makita rin yung Beatrix siguro, pero mukhang hindi nila i-commit ang Beatrix. Sisimulan na rin ng Triple Esports ang Lord na to. Akashi already half HP, pero may flicker pa naman ang lahat ng mga manlalaro ng Bigatron Suns. Black, papunta na ngayon. Will they try to contest this? They're looking for an opening. Nakatama doon si Super Upa on to Sano. Nag-conceal na ngayon ang Bigatron Suns. Buzizo ang nangunguna at napapauwi ang Triple Esports. Good reset. So far, good reset para sa kanila. Oo.
Alam nila na hindi nila pwede ilaban yung knowing na nakapasok din yung Arlot. So, rinse and repeat lang. Triple Esports, they will start getting the control of the Lord again. And si Buzizio dito, looking for the potential Lord Steal. Pero lalaban yung Triple Esports. Super Upa still makakapag-free hit pero napakagandang penalty zone mula dito sa Tinisda. Super Upa lumipat ang sniper at sinaksak lang nung Martis. Tarzan still alive, looking for Black. Nako, wag kang lalapit boy, pero yung bola ang tatapos sa kanya. Tatlo ang nawala for Bigatron Suns. Walang crossover doon para kay Black. That's why 3 members down for Bigatron Suns. Triple Esports will get an uncontested Lord. At mukhang mamaya lamang ay makikita natin mawawala na lahat ng inhibitor turrets ng BTR. Grabe yung impact nung day number 2 ah. Halos lahat ng Lordans ganito na itsura. Usually, may semblance pa ng lumang Lordans. Yung naghahawa ka ng XP, tapos yung mga jungler ay hila-hila lang dito. Pero ngayon, ginagamit na yung opposite side ng map. Talagang naging prevalent na rin yung mga slow pushes that is coming out from the mid and the opposite side of the Lord. And I feel like Triple Esports, si Coach Lyric dito talagang nagets niya paano gumagana yung Lord Dance. Nireveal mo kasi. Yun yung sinasabi ng karamihan eh. Nireveal mo daw midnight eh. Kita naman eh. And sa totoo lang yung mga teams, ganoon na rin naman yung ginagawa ng iba, especially sa Indonesian region. And it's just that, itong Lord Dance na ito, you have to execute it perfectly. And may mga steps yan eh. And commendable din yung ginagawa ng Triple Esports dito kasi tama yung ginagawa nila. Kumbaga may mga conditions sa may checklist yan, hindi basta-bastang pinupull off yan. Tama naman. Meron naman tayong meta pero hindi ibig sabihin nun makuha mo yung heroes na gusto mo eh. Madali na for you. And speaking of madali na mapasok ng Triple Esports sa base ng BTR. Na-burst down nila yung Lord pero isang hit na lang yung inhibitor turret at hindi pa nga nila doon napatumba. Grabe talaga ang Beatrix, no? Cleaner niya yung buong bot lane, cleaner din niya yung buong top lane, at ngayon clear niya yung mid lane. Yung wave clear na meron ng Bigatron Suns dito ay talagang kakaiba considering that they also have the Lilia. Medyo mahihirapan tapusin ito ng Triple Esports maliban na lang kung may mapitas sila before they push. And the threat of Akashi's Don't Run Wolf King, pati na rin yung kanyang ulti, talaga namang nakakatakot. Kaya hindi lang basta-basta pumasok, pero si Akashi pumasok na nga doon. And Coffin is gonna go down. The conceal is there. The go signal is there! Black! Flicker play na ni Black at ngayon na si Sano ay hindi hinatid. mapapaano dahil may guiding wind naman at ngayon Troll papasok na rin. Sanji still full HP. Tarzan Sanji! na naman! Tatlo yung natamaan nung penalty zone at mukhang si Super Upa na ata ang isusunod nila. Sano? Ayan na, nakaisa na. Mukhang susunod pa ni Tarzan. Sanji still alive. Final slash. Napakagandang final slash na mamumula kay Black. Sano ngayon makakapag-free hit pa rin at makakapag-guiding with papalayo. Dalawa na ang nawala mula sa Bigatron Suns at dadagdagan pa nila kasi si Buzizio na ang susunod at si Black na rin ata. Troll. Sano low HP na Vengeance shutdown for Black. 2 on 3 pero si Tarzan hindi nila napansin na nagtatrabaho lang. Mawawala na yung inhibitor turret nila sa gitna at parang ang next target nila doon ay si Black. Triple Esports dominating that clash. They lost 2 members but with Sanji's penalty zone, napaikot nila yung laro at kung mapapansin mo all throughout, pinapanood ko dun si Sano eh. Down to the last part na napatay siya ni Black, ang ganda ng micromechanics niya. Halos hindi siya nahuhuli dun and he was even in the middle of the clash. Yeah, and you also have to control yung communication nila with the guiding wind usage of the Mathilda. Bigatron Suns, they started that team fight. Napakaganda ng huli ni Akashi dito. Sinundan pa ni Black with a flicker final slash. And then si Syndra. Ngayon lang ako nakita ng Lilia na super aggressive mag-flicker. Hinabol niya yung Triple Esports. Ang problema, kulang din talaga sila sa damage output. And nung naabot ni Sanji, yung Beatrix sa may bandang likuran, doon na nag-turn yung Triple Esports. I would say, yung paghabol ni Troll tsaka ni Sano is still greedy. Pero at the very least, they were able to pull it off and they were able to turn that team fight against Bigatron Suns. At this point, bawat clash na pwedeng mag-engage yung Bigatron Suns with getting kills for their team ay napaka-worth it na because right now, the lead of Triple Esports is at 6.6 at pag nakuha pa nila yung Lord, unti-unti nang nababawasan yung window of opportunity for BTR to turn things around. Pero eto na nga, no, magkakaroon tayo ng ikatlong Lord Dance. Natuto na ba ang dalawang kupunan sa blueprint na nailatag ng mga teams dito sa M5? Pantal yung pantay yung opposite side of the map. So ito yung checklist na sinasabi natin nung una, no? Hindi nagsuslow push, actually pabor sa Bigatron Suns yung bottom lane. However, the difference is may Torre pa naman yung Triple Esports sa bottom lane, so hindi rin mamamaximize ito ng Bigatron Suns. Oo, parang swerte pa
na malapit sa Lord. Hindi naman Winter's Truncheon ng isa, hindi tatama ang final slash. Tarzan already low HP, Super Upa has to back out once again. Si Black ngayon ay tumatangke na napakadaming damage. Troll going in with a circling eagle. Mahanap si Syndra. Sanji! Nice flicker play mula kay Sanji. Super Upa is down. Unstoppable na dito si Tarzan. At isusunod pa ata nila si Busisio. Busisio isang atake na lang pero makakalorolyo pa. Final slash sa tatlo. Lalapit with a vengeance pero si Akashi ngayon ang susunugin. Troll with a guiding wind. Sanji going in. At mukhang hindi na nga nila habulin pa sa loob ng base, but this is a 3v5 scenario. Yung play na ginawa doon ng Triple Esports, specifically si Tarzan, napilitan niya yung BTR na gamitin yung mga ulti. Nagamit niya kasi yung Don't Run Wolf King niya, pati na rin yung final slash ni Black. Actually, sobrang off-timing na sana, okay na sana yung pag-abang mo ng final slash sa sa Winter Truncheon, kaso kulang yung timing. Pero speaking of timing, ang ganda na ng pagpasok ngayon ng Triple Esports right on time. Akashi, last effort. At mukhang si Syndra mapapa-black shoes doon, pero wala pa namang minions for Triple Esports. Para ba nangyayari ang lahat ng yon? Sinosolo na ni Tarzan ang Lord. Sinubukan tapusin ng Triple Esports pero kahit nandoon sa loob ng base ay talagang nakakuha pa sila ng objective. And Triple Esports right now really winning this quite hard. Nahirapan lang yung Triple Esports na i-end yung game dahil may Lilia. May Lilia mula sa Bigetron Sun, so hindi ganun kadali mag-push ng base for Triple Esports. But now that they get themselves the Lord, maulit lang yung initiation dito ni Sanji, yung penalty zone into flicker onto Super Upa might spell the doom here for Bigetron Suns. And very commendable actually, yung Terizla dito ng Triple Esports. So, trabaho lang. Walang personalan. Beatrix lang yung tinatalunan niya. Oo. Tapos +1 kung sino yung nakadikit sa Beatrix. Oo. And usually may nakadikit sa Beatrix just to protect Super Upa. At nakakadagdag lamang ito sa heal na nakukuha ng isang Terizla every time na tumatama ang kanyang mga abilidad. Triple Esports, they need to utilize these Lords very well. Hindi pwedeng may ma-pick Dami off sa bomba. kanila. Kasi in terms of clear potential, ang bilis lang talaga maka-clear ng Galit na BTR. galit. Auto-clear yan, boy. Auto-clear na nga dito. Oh my goodness. Pero si Troll gusto na pumasok. Pumasok na nga with the Circling Eagle. Wala pa namang initiations na nangyayari dito. Puro free hit pa lang. At nag-ulti na nga si Super Upa para si Sanji! Penalty zone on 3. Sano mapapa-win of nature ng maaga pero mukhang mabubuhay siya with a dash. Sanji has to go down here. Immortality, mawi-Winter's Truncheon na rin niya pero makakataka siya by the guiding wind. Coffin going in with the dashes at makiklear lang ang unang wave ng minions pero may paparating na naman na isa. Circling Eagle onto 4 at mukhang itutuloy nila ang siege dito. Busisio mukhang mamamatay na rin siya pero Immortality ay nandiyan na nga rin. Akashi, that's it. At a free hit na ni Sano. Triple Esports, game number 1. So far, so good for Triple Esports. Nakuha nila yung game number 1 nila in a dominating fashion. Talaga namang nakita natin na nilalabas na nila lahat ng mga bala na pwede sana nila gawin for the knockout stages. At